I'm sure na pa-UNA kayo sa mga toy collections na nakita nyo during past hero events. Nagtataka ba kayo kung saan galing ang mga sandamakmak na mga mouth-watering toys and collectibles na ito? Don't fret, dahil finally, na-trace na namin ang source nito. I was watching an anime in cable channel. Sa naisip ko, parang ang ganda sana siguro. May remembrance ako about that show I was watching. Tapos, then came the movies, yung mga sunod-sunod na movies. Then I got into, dati pa naman fan na ako ng comics. So, naisip ko rin, gusto ko na atang magkaroon ng remembrance na para doon. So, I looked for toys and then one thing led to another. And ngayon, may collection na ako. Memorabilia lang about that character or that show. Mostly hindi ko na inisip yung, yung investment value niya. Imagine 2 years lang at pwede ka nang makakolekt ng ganitong karaming mga toys and figures. Nakakabaliw naman ang collections na ito. May Marvel action heroes, may mga anime figures, at syempre, ang classic at walang kamatayang Transformers. I started with Gashapons, yung maliliit na figures. Pero nag-move up ako Transformers. Pero ang talagang line ko dati is Gundams. Nagbe-build ako ng Gundams. Bumibili ako nung high school ako, iipon ng pera, bili ng Gundam, bubuin, sa display. Pero mostly ngayon, Transformers na lang, tsaka mga action figures. Kailan kaya naman magkakaroon ng mga digital tour collectibles? Pero hindi biro ang pagko-collect ng toys, kala nyo ba? Dahil kailangan mabusisi kayo dito. At syempre, kachaching! Dapat may dedication kayo. Kaya naman, tuwang-tuwang ating toy collector nang matsambahan niya ang pride ng kanyang collection. Fantasism na ba ito, kamo? Hindi, appreciation lang yan para sa mga pieces that take you down memory lane to your youth. At syempre, ang mga toys ngayon hindi lang basta-basta para balibagin dahil mabusisi na rin pagkakagawa sa kanila. Kaya kailangan may extra care sa pag-handle ng mga yan. Kasi ako, mostly mahilig ako sa mga toys na maraming joints, articulation. Di makakapag-pose ng mga as human as possible. Maraming mga nag-check ng ganon, like me. Meron din yung sa sculpt, kung gaano ba aganda yung itsura, gaano ba aganda yung paint, gaano ba aganda yung mga details sa katawan nila, kung realistic ba or halatang medyo minadali. Naging factor din yun. May display case cabinet ako doon sa bahay na made of glass para makikita in all sides. Tapos, as much as possible din, hindi ko sila nilalabas kasi madaling pasukin ng dirt. In the event na ilalabas ko sila, mostly para lang linisin. Meron akong brush sa bahay actually na parang soft bristle lang siya na pwede mong pambrush kahit sa mga die-cast parts. And as much as possible, walang liquid dapat na magka-touch sa toys. Kasi it can cause yellowing and para doon sa mga ibang figures, lumalabot yung joint, maaaring mag-snap off. Hindi lang toy collector si Romel, reviewer din siya ng mga collectibles na ito. So if you want expert opinion on quality bago kayo mag-start ng collections nyo, check out his review online, okay? At while you're at it, maki-join na rin kayo sa online community and forums nila para naman ensured kayo na ang collections nyo will go a long, long way. Yeah!